Unang play ko agad ng Ginebra ang possession. Nice pass naman agad ang ginawa ni Rafco kay Scotty para sa kanilang first 2 points. Habang sa NLEX, kuha naman ni Miranda ang kanilang first 3-pointer. Nice pass naman ang bigay ni Scotty patungo sa easy basket ni Sistan. Pero binawian naman niya ng 3-pointer ni Anthony Semerad. Plus 3-pointer ni Bolic mula sa pasa ni Dave Marcelo. 3 minutes ng unang quarter na iwanan konti ng NLEX ang Ginebra. Idagdag mo pa yung nice spin ni Bolic. Nice play naman mula kay Rafco patungo kay Japet. Si Japet nakakuha pa ng foul. Habang sa kabila, Baser Amer nakapukol ng 3. At sa dulo ng quarter, score natin 16 ang Ginebra, 23 naman ang NLEX. Ikalawang quarter, Bolic bumabaybay sa Ginebra bigman. Pasok yan for 2. 4-2 nating run para sa NLEX. Onubere, magandang play naman ang hatid. And 1. Semerad na naman isang big 3-pointer mula sa pasa ni Bolic. Scotty nag-ala Kyrie Irving naman dito sa play niya for 2. Japet, nice drive at lay-up. At sa dulo ng ating second quarter, halos napako naman ang score ng dalawang team na to. Pero Ahan Misi, sinusubukang humabol ng isang 3-pointer at ang score natin 32-35. Ikatlong quarter, medyo dikit pa rin naman ang labanan. Bolic ayaw magpahabol sa Ginebra, habang sa kabila, Sistan sumugod under the basket, 11 points na para sa kanya. Bolic pinakita naman ang kanyang pagsayaw sa area for the nice drive. Nice pass muli kay Rafco to Japet. Ahan Misi, 9 points na para sa kanya galing sa isang play and 1. 4 minutes ang natira, fast break yan ni Bolic ulit. At nakapwesto pa sa perimeters for 2. Sistan sumugod, kinalagkad ang nasa harap, pasok. At sa dulo ng third quarter, medyo mababa ang ating scoring, 54-59. Huling quarter tayo, Roger, para sa isang big 3. Naghahabol pa rin ng Ginebra. One handler naman ang tira, pasok yan. 10 points ang ilang habulin. Pero Bolic pumasok din ng kanyang step back 3-pointer. At medyo tahimik ng Ginebra dito habang sinusubukang mag-ingay ni Stanley Pringle. Naka back to back 2-pointer siya. At ang Ginebra nag-iingay na sa loob. Kaso nga lang nakakuha ng foul si Amer at naipasok niya yung isa. At nagkaroon ng miscommunication ang pasa ni Pisumal. At naipasok pa ni Roger ang dalawang free throws niya. Kaya sa dulo, panalo ang NLEX 76-72. Ano bang nangyayari ngayon sa Magnolia? Talo, tapos panalo, tapos talo na naman laban sa TNT. Dahil panalo ang TNT, mas naging secure pa ngayon ang playoff spot nila. Habang ang Magnolia, pasok pa rin naman. Kesyo, ang concern ni Coach Chito ngayon, ang Magnolia, hindi na gaya ng dati. Yung kalibre nila, yung galawan nila sa loob, yung fighting spirit nila, hindi na rin gaya ng dati. Yung dating Magnolia na kinaiinisan ng Ginebra. Kasi kahit pasok sila, mahirapan pa rin sila. Dahil kung ganito lang naman ang pinapakita nila kada laban, hindi pa rin sila mananalo. Ang mas malas ay kapag nagkatabla-tabla ang mga nasa babang standings at San Miguel pang posibleng makalaban ng Magnolia or hindi. Kung titingnan mong mabuting yung laban nila sa TNT, may mga pagkakataon nga naman na tama si Coach Chito. Minsan tama dumepensa ang Magnolia, minsan yung tira hindi pa pumapasok kasi shortcut yung rotation. Yung alam mo naman nagmamadaling maka-score ang Magnolia, lalo na sa ilalim. Kaya si Ian, kahit crucial win na nangangapa pa rin. Si Polly naman wala nang angas. Yung angas ng tundo na wala nang kalatoy-latoy. Halos nagkaka-average na lang ng 10 to 12 PPG na dati, kaya niya to 18 PPG pero regular season yan ha. Kapag playoffs na, biglang bumababa ang kanyang stats. Ang Magnolia wala nang gana, wala nang kagana-gana sa kanilang mga plays na akala mo sinipagan. Pero yun pala nagmamadali. Makikita mo yan talaga kapag mabusisi ka. Sa pagkakakilala ko sa Magnolia, kahit na pag-iiwanan sila, laro lang at sunod pa rin sa detalye ng plays at rotation. Pero ngayon hindi na. Gusto na nilang maka-score agad kaya natural, hindi talaga sila makakahabol sa TNT. At hindi rin sila makakakuha ng sarili nilang momentum. Ano kayang gagawin ni Coach Chito dito ngayong parang unti-unti nang nawawala ang kanilang pagiging championship caliber at hirap nang matalo ang Terra Firma? Kung ganito sila ka-weak lagi at tinatamad, paano nila malalagpasan ang tumataas na level na competition sa playoffs? Magpaparaya na lang bang Magnolia at babawi na lang sa next Import Laden Conference? Tapos magre-revamp